Alright, so hindi ko alam kung matatawa ko o mapapaputang ina ko dito sa ni-launch ng DSWD kasama si Kokak, ang asawa ni Aditus Benedictus na ating Pangulo. Nag-launch sila ng Walang Gutom Kitchen. Nakakatawa lang kasi ang mga pagkain na isa-serve dito ay mula sa mga tira-tira o mga hindi na kailangan sa mga restaurant and the hotels na mga pagkain. According kay DSWD Secretary Gatchalian, ayaw na nila magkaroon ng mga masasayang na pagkain. So, nanawagan siya sa mga hotels and restaurants na yung mga pagkain na hindi nyo na kailangan. Dalihin. Dalihin sa walang gutom kitchen para daw ipakain sa mga nagugutom. Wala ba kayong wala ba talagang dignidad na ang mga mahihirap na tao para sa inyo? Kailangan talagang servan nyo ng mga leftover na pagkain? Actually, hindi lang mga leftover. Kahit yung mga, siguro yung mga malapit na mag-expired, yung mga hindi na kailangan ng mga restaurant, ipaibibigay daw, idodonate doon sa walang gutom kitchen na yan. Alam niyo yung title pa lang, parang pangpatay gutom na eh. Wala bang mas dissenting title o pangalan para dyan sa restaurant na yan, para sa mahihirap? Like for example, kainan para sa masa or ano ba, pambansang kusina para sa masa, pambansang kusina para sa lahat. Bakit kailangan talagang walang gutom foundation? Walang gutom kitchen. So pinalalabas nyo talaga na yung mga patay gutom, hindi na sila magugutom dahil meron ng walang gutom kitchen. Sobrang baba natin yung sa mga Pilipino. Kaya nyo bang kainin yung mga siniserve nyo? Diyan sa walang gutom kitchen nyo? Can you imagine? Wala ng dignidad ang mga mahihirap na taong ito. Yan na lang ipapakain nyo. And how sure are we na tolerable pa rin kainin yung mga pagkain na isa-serve nyo dyan? Meron bang quality control? Like for example, yung tira-tirang pagkain sa hotel o yung mga malapit na mag-expired na mga pagkain doon, ipapadala dyan sa walang gutom kitchen. Meron bang quality control dyan? Nasi-check nyo ba kung talagang pwede pa itong kainin? Okay? O pagka binigay sa inyo, okay lang. Chararat na total. Ang mga kakain naman yung puro mga patay gutom. And by the way, magkano naman ang naging budget nyo? Magkano naman ang naging budget ng DSWD para maitayo yung walang gutom kitchen nyo? Magkano? So, pera din ng taong bayan yan eh. Tapos ipapakain nyo sa kanila yung mga tira-tira sa mga restaurant, sa mga hotel. Bigyan nyo naman ng dignidad. Bigyan nyo din naman ng kadisentihan ang mga Pilipino na nasa laylayan natin. Grabe naman. Kainan nyo, walang gutom kitchen. Putainan nyo talaga. Boba, ingrata, estúpida. Yan ang masasabi ko sa iyo, ma'am. No? Mawalang galang na. Pero napakatanga mo naman talaga mag-isip. Sa totoo lang, no? Kaya nga walang gutom kitchen. Tapos sasabihin mo kainan para sa masa. Alam mo ba, ma'am, kapag sinabing masa, yung mga kagaya namin, yung may mga konting kinikita, sapat na kinikita, may kinakain sa maghapon, no? Kahit hindi masarap, nakakakain kami sa maghapon, no? Itong programang to, ma'am, no, walang gutom kitchen para dun sa mga kababayan nating nagugutom na nakatira sa kalsada. Yung mga namamalimos na nga sa kalsada, ang mga target ng gobyernong to. Yung mga natutulog sa kalsada na walang laman yung sikmura, yung mga pinalilipas nilang yung gutom nila sa buong maghapon, minsan inaabot pa ng magdamag. Kasi nga wala naman silang magagawa. Kasi wala silang kakayahan, ma'am. Wala silang makitang trabaho, wala silang bahay na matitirhan, walang mga taong magbibigay na para pakainin sila. Walang mga taong kagaya mo na mata pobre na ang tingin sa mga kagaya nila mga patay gutom, no? Yung mga kagaya mo kasi, ma'am, no?
Imbis na ibigay yung mga tira-tirang pagkain nyo sa kusina, mas mabuti pa para sa inyong itapon na lang kaysa naman kainin nila at pakinabangan ng iba. Hindi po ba? Kasi nga, ang nasa utak nyo, binili nyo, pinaghirapan nyo, ginastos nyo, bakit nyo nga naman ipapakain sa mga kagaya nila? Hindi po ba? Nakakahiya, ano? Tumatalab ba sa'yo? Sana tumatalab naman sa yung mga sinasabi ko. Itong programang to hindi naman talaga para sa mga kagaya mo. Hindi para sa mga mata pobreng kagaya mo, ma'am. Intindihin mo. Para to sa mga mahihirap na sinasabi mo mga patay gutom. Ha? Ikaw lang kasi nag-iisip ng masama sa mga ganitong programa. Napakasama ng utak mo. Pati mga establishment kagaya ng mga restaurant, hotel, minamaliit mo yung kakayahan nila. Hindi mo ba alam? Yung mga ganyang establishment, bago nila ilabas yan, ibigay man lang sa tao, no? May mga nutritionist yan, no? Sila yung nagdedesisyon kung makakain pa ba yan o hindi. Bakit naman nila ibibigay kung hindi na makakain yan? Di sila rin masisira dyan. May utak ka ba? Ha? Bakit naman din ibibigay ng gobyerno dyan sa mga kababayan nating nasa kalsada? Kung alam nilang makakasama sa kanila yan, may utak ka ba? Estupida ka talaga. Wala ka kasing alam, kundi puro manira sa gobyerno, no? Puro lang kayo haka-haka. Puro propaganda, puro agenda. Magkano babayad sa iba? No? Sa yaman mong yan tumatanggap ka pa rin palang bayad para ipakain sa pamilya mo. Nakakahiya ka naman. Sa yaman mong yan politiko pa nagpapalamon sa'yo. Ang sakit, ano? Tigil-tigilan nyo na kasi yung propaganda, ma'am. Huwag nyo nang gamitin yung mga mahihirap, yung mga masa, at etong mga tao sa kalsada para sa mga propaganda nyo. Tignan nyo nga sitwasyon at katayuan nyo sa buhay. As if naman naranasan nyo maging mahirap para magsalita kayo ng ganyan. Puro naman kayo mga mata pobre. Hindi po ba? No? Kaya pwede ba, ma'am? No? Kung hindi nyo gusto yung ginagawa ng gobyerno, hayaan yung gobyerno ang gumawa ng paraan para sa mga malilit na tao. Hindi naman to para sa inyo no? Kung ayaw nyo ng ginagawa ng gobyerno, wala kami magagawa dun. Kasi para sa propaganda nyo, para mabuhay yung pamilya nyo, ito kailangan nyo. Ito sila man, pamatid gutom lang kailangan nila. Ibinibigay ng gobyerno, minamasama nyo pa. Ha? Hindi po yan yung mga tira-tira leftover na sinasabi nyo. Siguro mas gusto nyo yung nakikita yung mga kababayan natin na nagkakalkal ng basura, ano? Doon naman naghahanap ng pagkain sa basurahan. O kaya yung namamatay na lang sila sa gutom, tapos isisisi nyo sa gobyerno. Hindi po ba? Ganun kayo mag-isip. Napaka walang hiya nyo. Palibasa, puro propaganda ang inuuna nyo.